Day 14 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isa-isa ang mga pangalang tunog pagkain na tumanggap muna ng confidential funds ng Office of the Vice President. Pati ang mga aktibidad na hindi raw dapat ito pinupondohan. May report si Joseph Moro. Sa isang J. Camote, 200,000 payment of purchase of supplies, 8/11/2023. At itong mangga, gumawa ata ng fruit salad ito. May kamote, may mangga, may keso. P-1-8-2262, Miggy Mango, for 50,000 pesos. Tunog pagkain ang mga pangalang inisa-isa ni Private Prosecutor Lorna Capunan. Sila mga nabigyan ng confidential funds si Vice President Sara Duterte batay sa acknowledgement receipts na isinumite ng OVP. Tunog sikat din ang iba pang nasa AR, gaya ng Bet Revilla, Clarice Ontiveros, Jose Jocno Jr., John Lapid, Hanilet Camille C., Hart Santiago at Ann Ong Pauco. Pansin pa ni State Auditor Cylene May del Campo na sumalang sa witness stand hindi dapat ginagamitan ng confi funds ang ilang aktibidad na ginastusan ng OVP. Christmas activity in Happyland, Tondo, Manila. Pasasalamat and update meeting TODA in Barangay Batasan Hills, Quezon City. May mga activity po dito na pasasalamat, coordination meeting. May mga tree planting po, distribution of wheelchairs, gift giving, medical mission, at iba pong activities ng mga satellite offices po ng Office of the Vice President. Nangyari na ang mga aktibidad bago pa makuha ng OVP ang pondo. Ayon kay Del Campo, bawal yan. Inungkat din ni Del Campo ang sinabi noon sa Kamara ni OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na nagbibigay siya ng pondo sa Head of Security noon ng bise. By the directive po of BP Sara, binibigay niya kay Colonel Raymond Dante Pila Chica, head ng Vice Presidential Security and Protection Group, yung cash advance po for confidential fund. This is a direct violation po ng joint circular, specifically yung item 6.1.1. Kasi po, ang nakalagay dito is hindi po pwedeng ibigay ito ng SDO sa ibang officer po. Dahil dito kaya naglabas ang COA ng Notice of Disallowance sa OVP. Ibig sabihin dapat ibalik ang pondong katumbas ng mahigit 375 million pesos. Sara Duterte, Vice President, may pananagutan. Opo, tama po. Kasi po ito is pondo ng bayan po. Ipinakita rin ang acknowledgement receipts para sa confi funds ng DepEd. Sa panuntunan ng COA, Special Disbursing Officer lamang ang maaari mag-release ng pondo. Sa DepEd, yan si Edward Fajardo noong kalihim nito ang bise. Pero kapuna-puna sa mga resibo na pare-pareho ang petsa ng pag-release ng pondo pero ang mga lugar iba-iba at layo-layo. Paano raw ito nagawa ng iisang tao sa loob ng isang araw? Kung binabasa ko to, no? Kung hindi man Superman ang isang SDO, kaya ba niyang puntahan? Sa palagay mo, Your Honor, please. lahat na ito. Your Honor, please. Yes, Council Correspondent. The question is speculative, Your Honor. What is speculative about Superman? He can fly anywhere It's a in one day. hypothetical question. Council, move on. Move I on, will move Council. on, Your Honor. In his testimony, when asked, Attorney Mr. Wamil said he made a finding that these documents submitted by the OVP and the DepEd for that particular period he was in the COA ICFAO were irregular. You who took over these same documents, what can you say about these documents submitted by the OVP and the DepEd? Sa OBP po, ito ay irregular po dahil hindi po ito naging compliant sa joint circular. During the time naman po na in-evaluate ko ang Department of Education, compliant po sila sa joint circular. Pero gaya nga po ng nasabi, pwede po may reopen itong settled account ng Department of Education. Gumugulong na ang 6 na buwan na palugid para makapag-apil ang bise sa COA. Joseph Morong, GMA News. Patuloy niya hatid ng GMA News ang special coverage na The Vice President on Trial sa bagong time slot na 9:45 ng umaga sa GTV.